On the line si Sir Anselmo B. Manyo, ang City Human Resource Management Officer dito po sa Naga City. Magandang umaga po, Sir Anselmo. Welcome po sa aming program. And bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers po. Good morning po. Good morning po sa lahat ng listeners ng Bombo Radio Philippines, especially itong Bombo Radio Naga at Bombo Radio. Good morning po sa lahat. Okay po. Eto, Sir Anselmo, pag-usapan po natin, kumusta ko lang, kumusta na po, sir, yung update ngayon dito sa yun nga pong nurse na nirereklamo dahil sa mataray dito sa Naga City General Hospital. And meron pang isa doon sa personnel naman ng PSO. Kumusta po ito ngayon, Sir Anselmo? Sir, yung una po, yung sa nurse ng City Hospital, so yesterday, parang na-settle na po siya ng management. Nagkaroon po ng dialogue po yata based on the information provided to me by the chief of hospital. Na-settle na po siya noong nakaraang mga araw na nag-usap yung complainant and then yung nirereklamong nurse. At yung amicable settlement na po, na pag pinakita naman, kasi may CCTV po yung hospital, nakita naman yung treatment nung nurse sa patient. Kasi yung ER room natin, mayroon pong triage. So, ang pag-entertain naman ng mga pasyente ay naayon naman po sa rule ng ER department. So, ang pakakalam ko po, na-settle na sila and parang tinanggal na nung complainant yung kanyang post sa Facebook. Pero ito, sir, itong pangalawang case, itong nasa public safety, nagkaroon kami ng meeting kahapon with the department head. Based on the meeting kahapon, including po yung aming legal officer, saka yung aming God focal person, pinadala na po ng letter ng department head yung ating public safety officer to explain yung side niya. Kasi ang pakakalam ko po, binigyan siya ng 48 hours, most likely po bukas kasi ngayon po holiday, baka po yung notice to explain matatanggap namin bukas sa HR. Pero lahat ito ay para po naman sa due process. Alam na, kung babasahin po natin yung post sa social media, talaga naman on my own judgment, mukhang guilty yung aming public safety officer. Okay po, yun. Doon muna tayo, sir, sa nurse. Ibig sabihin pala, sir, itong nurse tapos yung tawag nito, yung parang nag-post sa FB, nagreklamo, nagkasundo na sila, sir. Nagkaroon na ng reconciliation yung dalawa. Yes, sir. Tama po. Opo. At meron na po sinabi. Opo. Yun. Pero, sir, nabigyan pa rin yung nurse ng notice to explain, Sir Anselmo. Yung nurse po hindi na nakapagbigay kasi meron na pong ginawang report agad yung ER unit on the matter. So before pa namin na yung verbal notice to explain, may nasabit na po silang report. Okay po. Pero ito, sir, para lang alam ng ating audience, pwede niyo ba, sir, ikwento or i-elaborate sa amin ano po bang ginawa nitong nurse? Yung talagang nakapag-udyok dito sa nagreklamo, na ireklamo siya, Sir Anselmo. Yung kasi po, as a person siguro, kahit naman ako, pag may nakaka-feel na merong hypertension, medyo na iba yung pakiramdam, typical po sa atin lahat na dapat at maasikaso siya. Normal po yun sa tao, kaya nga pumunta sa hospital para maasikaso talaga siya. Kaya lang po may mga kapila din naman po during nung pumasok yata si sir yung nagko-complain. Para mayroong dalawa na similar case na para may mga coding sila sa triage na yellow tag. Pero parang lumabas parang yung nurse parang mataray sa impression ng kliyente. Pero again, tatanggapin ko po yung impression ng kliyente kasi dapat customer, dapat as much as possible yung ating mga nurses. Aware naman sila sa mga cases na ganyan. Although may mga medical protocol naman sila sinusunod. At pagtingin ng nurse namin, nasunod naman po niya yung protocol. Kaya lang po, minsan yung tao talaga, lahat ng huwi na kailangan ng medical attendant, reply sa ating mga nurses. Siguro po, baka hindi lang sir na-explain na maayos ng nurse na kung pa pwede, yung mahinahon na explanation,
Kasi yung impression po nung magpapa-BP sana is parang mataray daw yung nurse. So baka hindi po na-explain na maayos na kung pa pwede yung mahinaw na explanation. At times po kasi, especially during night shift, although naiintindihan namin na mapagod na yung mga nurses kasi marami yung pasyente ng hospital, pero kailangan din na po na aware sila na importante yung how we approach our patients. Especially, hindi pupunta ang isang pasyente sa hospital kung hindi niya kailangan ng attention. Okay po 'yun. Pero sir, itong nurse na ito, hindi naman talaga 'to sir mataray. Sir Anselmo. Sir, hindi ko pa masyado nakausap yung nurse, pero yung impression ng doctors, yung time frame po, sinabi niya, less than 10 minutes na serve naman po yung client natin. So hindi naman siya masyado. Kaya lang hindi po yata nakapag-antay na kasi ako din naman nagtitake na medication ng kaya minsan pag may hypertension ka, ang unang impression mo baka ataking ka sa puso. Kasi dapat siguro yung tao mismo siya yung nakaka-feel ng iba ng kondisyon ng katawan niya. So kailangan din naman talaga ng immediate attention. Kaya lang sila yung mga ating mga meron medical expertise kung paano pag mag-age sa isang tao. Siguro doon lang po siguro baka doon hindi na-explain na maayos ng ating nurse. Sir, yung condition mo hindi naman based on the findings hindi naman masyado kung pwede makapag-antay. So baka doon lang sir, baka yung communication gap lang nagka-problema. Okay po 'yun. So parang ano pala ito attorney, Sir Anselmo, parang misunderstanding kumbaga. Pero ito Sir Anselmo, sa pagkakasundo or sa pag-areglo nitong dalawa, ano yung parang kasunduan nila sir? May ano ba, halimbawa, bayaran mo ko kasi napahiya ako, mga gano'n, or Ay, dapat mag-sorry ka sa wala na. akin. Ano yung kasunduan nila sir, Sir Anselmo? Para nag-agree naman sila, na-explain po ni ng Chief of Hospital sa ating para sa doon sa ating patient na ito yung sitwasyon, pinakita niya yung CCTV sa kanya. So para po na din naman siya. Pero sa tingin ko hindi, I will not focus on yung services. Sa ko, being a government service, importante sa amin na ilagay mo yung sarili mo sa pasyente. Yan po ang importante siguro eh. Although naiintindihan ko din na napagod sila dahil maraming kliyente, pero importante din yung awareness po ng ating mga empleyado na sana since everyday na nakakasalamuhan nila ang ganitong mga klaseng tao, by this time siguro adjusted naman sila. Makikita na naman yung talagang nangangailangan ng tulong. Siguro kailangan po talagang malinaw lang sa pumapasok. Siguro isa din po ito sa kakulangan namin. Siguro pag may pumapasok siguro sa hospital para may representative saying na itong mga cases na ganito para malinaw po sa ating mga pasyente. Minsan po kasi iba-iba yung tawag nito, iba-iba yung symptoms. Lahat yan ang kailangan ng immediate ng attention. So siguro kailangan lang meron tayong from the inside na umiikot na nagsasabi, sir, yung nag-attend sa mga pasyente na pumapasok. Okay po iyon. Pero sir, itong nurse na ito, hindi naman siya sir masususpindi sa trabaho. Sir Anselmo. Hindi naman sir. As much as possible, kung pwede po, hindi na maulit mga cases na ganito. Kasi ang impression po, hindi lang po sa hospital, ang impression po sa buong City Hall. So sana po, although medyo mahirap, pero sa tingin ko po, if we can minimize to a certain level kasi dapat may mga interventions po eh. So sabi ko nga po kanina, kung meron sana nag-i-explain briefly itong mga situation na ganito, baka po maintindihan ng ating mga pasyente. Okay po. Doon naman tayo sir sa sa personnel ng PSO. Ano naman sir yung nito, kaso, bakit siya nirereklamo Sir Anselmo? Yung post nung complainant para po yata during the orientation yung mga e-bike users, para po yung ating personnel ng public safety during his presentation on the orientation, parang may mga sexist remarks. Malinaw naman po sa ating RA, yung sa Safe Spaces Act, RA 11313, na bawal po talaga mga green jokes, yung mga sexist remarks. Parang lumabas po yata, parang ad-libs yung ating PSO officer during the orientation
nag-joke siya pertaining doon sa babae, sa mga babae, on how they dress, habang gumagamit ng e-bikes. Bawal po yun. Malino bawal yun. Yung mga sexist remarks, yung mga misogynistic remarks, bawal po yun. Kasi malino naman na hindi excuse yung gamitin mo yung joke, yung gender ng babae or even yan sa lalaki. So, nag-meeting po kami kahapon with Sir Rene Gomba, Attorney Ohastro, yung aming God vocal person na si Miss Shaila Dumalasa. Napadala naman po ng memo yung kahapon yung public safety officer, and then hopefully we get his response either by today or tomorrow kasi po ngayon holiday. So in-expect ko tomorrow. And then ipo-forward po namin yun sa Committee on Decorum and Investigation na being headed by our legal office. Okay po. Itong personnel na ito, sir, ng PSO, tawag nito, meron na rin tong sir, parang notice to explain, Sir Anselmo. Yung notice to explain, hindi mismo sa HR, ang nagpadala mismo yung department din niya, si Sir Rene Gomba. Okay po. Ito, sir, nagkaayos na ba sila? Itong personnel ng PSO at nung babae, Sir Anselmo? Dialogue with our God focal person yata po, nagkausap na sila, and then si Sir Rene Gomba. Pero dadaan po ito, sir, sa proseso at kaya dadaan namin sa Committee on Decorum and Investigation para ma-imbestiga na maayos, para mabigyan ng due process. Kasi as much as possible, maiwasan talaga mga ganito mga remarks. Kasi mukhang nasasanay na tayo na yung mga lalaki na ginagawang jokes lang yung tungkol sa mga babae. Minsan, para po kasi ang example dito, kung di ako nagkakamali, during the orientation, parang sinabi yung mga shorts na maiksi, nagiging siyang causing accident. Kasi yung mga lalaki daw, medyo pag nakakita ng legs, instead sa road, tumitingin dun sa mga, ng babae. Pero, sabi ko nga kanina, bawal po yun, malinaw na bawal. Kasi yung mga ganyan na sexist remarks, hindi ho yan pinapayagan at hindi yan excuse for anybody na even during kahit nga small talks, bawal ho yan kasi even sa co-employees, bawal yan. So, bibigyan namin opportunity yung public safety officer to explain himself sa committee sa CODI para yung complaint ng babae na during nag-attend ng meeting is masagutan. Kasi the fact na nag-complain siya, kailangan po ng response from our end. So, parang yung objective niya, sana hindi na maulit. Yun po yan yung pinaka-message ng discussion ngayon, yung message ng babae. Itong personnel, sir, ng PSO, sa tingin niyo, sir, nanganganib ba ito na magkaroon ng sanction, Sir Anselmo? Most likely scenario, pwede po siya ma-reprimand, pero magdidepende po, sir, sa magiging output ng investigation ng Committee on Decorum. So kung ano po yung magiging process after baka po i-invite yung complainant, then kung ano po ang maging decision ng committee. Ito po kasing committee being handled by Attorney Lianyo and Attorney Rances. Sila yung chairman and co-chairman. So kung ano po maging decision ng committee, kung matsususpend o marireprimand, kung ano pa man penalty na kaakibat po doon, most likely, kailangan tanggapin ng ating personnel. Pero sabi ko nga po kanina, may pagkukulang din naman yung human resource kasi dapat po consistent ang aming gender sensitivity training. Yung awareness po kasi importante. Hindi lang yung case na nangyari nung orientation, but yung regular meeting between co-employees, clients, hindi lang po dapat maalis yung mga green jokes na tinatawag, yung common po tawag dyan green jokes eh. Kasi hindi naman ho lahat. Kaya nga po may batas para sundin yung batas. Okay po. So, nasa na ngayon, sir, yung personnel ng PSO? Pumapasok pa ba siya ngayon, sir? Or hindi na, Sir Anselmo? Wala pa naman po official memo for him to be suspended. So ngayon po, naka-duty pa siya. Kailangan lang niya mag-reply dun sa notice to explain. And then, yung
pag nakuha po ng HR yung mga responses niya, ipo-forward namin sa Committee on Decorum para sila po ang mag-investigate further. Nakasama naman po ang HR sa committee. Opo, iyon. So siguro sir, ito bago tayo magtapos sa ating interview Sir Anselmo, ano na lang siguro sir ang maiiwan nating mensahe, especially sa mga empleyado dito sa City Hall, sa kung saan pa man nasangay ng gobyerno, pagka nakikitungo or nakikipag-usap sa mga tawag nito, sa mga kliyente, and even yung paggalang siguro sa mga kababaihan ngayon kung magbibitaw man ng jokes, ano yung ating paalala sa kanila, sir? Sir, importante po ito. Dapat na meron na siyang batas, yung anti-bastos law. So dapat siguro yung ating mga kliyente, even kahit wala pa yung batas, dapat siguro yung respeto hindi naalis. The fact na tayo ay nasa government service and people depend on us, especially hindi naman po kasi pupunta yan sa City Hall o sa ibang agency kung hindi nila kailangan yung serbisyo. So kailangan po natin siguro at the back of our mind every day na yung binibigay nating serbisyo, kaakibat ba doon sa tungkulin na hawak natin? So, kailangan din naman po from our end sa human resources na palakasin ito. Siguro po nagkukulang din naman kami yung mga onboarding processes. So, dapat regularly tinitrain sila na ito yung tamang manner, especially pagdating sa customer service. So, ang panawagan ko na po sa mga kasamahan ko sa City Hall, hindi lahat to ng kliyente natin ay kapamilya or kaano. Ang ating binibigyan ng serbisyo yung community. So dapat siguro yung mga personal na mga jokes or mga even ano lang, yung mga minute na ano lang, kailangan natin isipan na kasi hindi lahat ng tao para parehas. So nandyan tayo to work to serve the people. So dapat siguro although at times magiging monotonous siya, pero sa tingin ko is ito yung batas. Dapat sundin yung batas.